Kausapin nga natin si Dr. Malcolm Garma, ang Undersecretary for Operations ng DepEd. Dr. Garma, Yusek, magandang morning! Si Katunying po at saka si Ka Jerry. Magandang umaga, Katunying. Magandang umaga, Ka Jerry. Opo. Alam nyo, ito pong order na inilabas nitong June 30 ay marami po ang natuwa. Sa totoo lang, marami po ang natuwa. Kaya lang kailangan siguro ng clarification sa ilang mga bagay. Okay, sino lang po ang bawal gumamit ng cellphone o magdala? Bawal bang magdala? Ayan, bawal bang magdala ng cellphone sa eskwelahan? Ka Jerry, Katunying, linawin ko lang muna, no, yung order na yan o yung kautusan na yan na lumabas ng June 30 ay reiteration na lang yan ng unang pang polisiya. So, pati po yan nung policy issuance natin nung lumabas pa po yan nung Marso eh. So, dahil nga po sa nangyaring sunod-sunod na school-related violence, no? Particular yung sa Tacloban. So nag-reiterate lang po kami. At ang punto ho dito is hindi po pwedeng gamitin ng cellphone sa oras ng klase. Oras ng klase, okay. Yes, opo. So, in fact, doon sa ating kautusan, pwede namang dalin yung cellphone dahil nga sa binabanggit ninyo, may mga pagkakataon na talagang kailangan. Katulad ng oras ng emergency o minsan kung bagamat hindi ito pagagamit oras ng klase, meron din mga pagkakataon na maaring gamitin kung ito ay sinabi ng teacher na ito ay kailangan o related sa kanilang usapin o aralin or maaring kailangan gamitin ang cellphone. Meron hong mga ganong pagkakataon. Basta ang importante lang ho dito, in general, wala sanang mga batang nasi-cellphone habang nagkaklase. So, habang nagkaklase? Unang-una, ang ano rito, Ka Jerry, hindi rin makapokus yung mga baga-aral, yung mga bata kung hindi na makikinig sa teacher nila kung nakatutok sa cellphone. No? At alam naman ho natin na yung mga bata talagang mas uunahin talaga nila yan kaysa yung pakikinig sa teacher, no? Dapat talaga nakikinig sa bagay, Yusek, kahit noon pa naman nung tayo'y nag-aaral pa, wala pang cellphone. Pag nakita ng teacher na hindi ka nakikinig sa kanya at sa iba ka nakatingin, tatamaan ka eh. Yun, panahon natin yun. No? Lalo na ngayon, kapag may cellphone, mahirap ibalik ang atensyon ng bata sa pag-aaral. Pero maganda po yung binanggit nyo. Ito ay during classes lamang. Yes. During class hours. So itago yung cellphone. Sabihin, wag mo nang gamitin ng mga bata. Pero meron pong, alam naman natin, may mga classrooms o mga klase na mga 45 ang 60 o higit pa ang estudyante. Medyo challenging po sa teacher yun. Hindi ba obra na pagpasok sa classroom, meron ng parang safekeeping ba? Merong isang lugar doon, pagpasok mo, lagay na dyan. Kung meron may mga gadgets dyan, lagay na ang cellphone sa isang particular na cabinet o anuman, para talagang walang gagamit ng cellphone during class hours po. Pwede naman yun, Katunying. Siyempre, ang isasalang-alang natin doon, yung safekeeping nga, no, sinabi mo, no? So, yung kasiguruhan na talagang hindi mawawala, no, or hindi magkakapalit-palit o hindi. So medyo nasa estratehiya na yon ng teacher nila, Katunying, na kung pwedeng gawin yon. At siyempre, nandun na rin, Katunying, kasi minsan mga bata ito, no. So kailangan na ikasama na ron yung pagpapaalam sa magulang na gano'n yung strategy nila. Kasi baka sabihin, pinipilit yung bata na ibigay yung cellphone nila at ilagak sa isang lugar o sa isang tao. So, kailangan din ng balanse dito sa ganitong bagay, Katunying.
Opo. Pero in between classes, recess. Ano ba? Recess. Kasi yung iba, in between classes, pero maglalaro nga ng Gorbox o yung ano yun? Roblox. Paano ho yun? Hindi ba madidefeat yung purpose nun? Sa loob ng classroom, hindi siya naglalaro. Habang nagkaklase. Pero paglabas ng classroom, break time pa lang. Nasa school campus pa din, laro din ang inaatupag. So, ganito, Katunying, talagang hindi natin maiiwasan yun. No? Bagamat doon sa ating kautusan, malinaw naman yun na talagang klase, no? Or during class hours, talagang bawal gamitin. So, kailangan lang tignan natin siguro yung number one, magbilin talaga na kahit na recess na, pwedeng gamitin. Like for example, binanggit nyo kanina, gusto kong kamustahin yung nanay ko, so pwedeng gamitin. Yung paglalaro, yun yung isang bagay na dapat mabantayan talaga. So, sa ngayon, mahirap talagang bantayan ka, Jerry, Katunying, kung ano yung laman nung cellphone ng bata, no? At kasama na ho dyan, siyempre, yung pagtingin din ng mga magulang. Ano bang application meron itong cellphone ng anak ko, no? Bagamat pinapayagan ko magdala ng cellphone yung anak ko, gumamit ng cellphone, obligasyon na rin na tignan kung ano yung laman nitong mga laro na ito. And to that point, Katunying, Jerry, hindi nga lang, no? We're going beyond the using of cellphone. I think what's really dapat makita natin dito, anong laman ng cellphone? Pero sa part na po ng mga magulang na yan, mga magulang na ang responsibilidad na ng mga magulang yan. Pero sa school, sa classrooms, walang ganung, sa tingin ko, walang ganung power ang teacher para alamin. Ano ba ang mga app mo dyan? Sa cellphone mo na yan? Mahirap po yun. Pero i-suggest ko ho, pwede kayang totally bawal kahit sa recess, kahit na in between classes, pero bago pagkatapos ng isang klase, lilipat sa kabilang klase, yung teacher na lang ang pumapasok doon sa classroom. Merong certain number of minutes, halimbawa 3 minutes, pwedeng mag-cellphone para i-check kung may mga text ang kanilang mga nanay, mga tatay. Tapos, pagkatapos nun, tago na ulit. Hindi ko kaya pwede yun, Yusek? Pwede naman ho, siguro. Gaya na sabi ko ka Jerry, no, yung estratehiya paano ipinapatupad, maaaring magkaiba-iba ng kasi iba-iba ho yung konteksto ng mga schools natin. May malalaking ang eskwelahan, maraming bata. Meron namang maliit lang, no? Alam mo naman yung Katunying sa probinsya, hindi naman, baka nga mismo yung cellphone, hindi problema, no? Dahil wala naman walang dala cellphone ng mga bata. So, totoo po yan. Totoo po kayo. Yun. That can be a very good strategy or way of implementing it, Jerry. Para guided din, no? Parang patapos pa lang yung klase. Patapos na tayo sa klase. Yung mga gustong mag-check ng kanilang mga cellphone, andun pa si teacher nasa classroom. Pero alam nyo, Yusek, kumbachero, sa ibang mga eskwelahan, ipinatutupad na po yung no cellphone. Ang totoo po nun, the entire time na yung bata ay nasa eskwelahan, bawal ang cellphone. Ang tanong, yung binabanggit ni kumbachero, paano yung kung may text, may tawag? Hindi dun sa bata magme-message yung magulang sapagkat alam ng magulang na nasa classroom. Ang i-message niya, meron pong isang particular number na kung may urgent, na i-message po yung magulang o tatawagan yung magulang at i-relay naman dun sa bata na nandun sa classroom. At vice versa, kung meron namang problema yung bata, halimbawa, yung bata hinimatay, dinala sa clinic o kaya nasa guidance, automatic yung eskwelahan ay may point person na tatawag dun sa magulang to inform the guardian or the parent nung bata kung ano nangyayari sa bata para wala na yung magpo-problema pa tayo dun sa kwan. Basta ang bata pag nasa school dapat nag-aaral, kung meron siyang kailangang i-access sa kung anumang platform, educational platform, etc. Meron namang laboratory, halimbawa, ang eskwelahan na pwedeng gawin para wala na yung kasi ang problema diyan, katakot-takot na exemption ng abuti, wala na rin, it will defeat the purpose, Yusek.
Yeah. So tama naman po 'yon. Kung may ganun ng sistema, pwede nang ituloy yung ganung sistema, no? Yung binabanggit mo, Katunying, usually mga private schools ganyan na yung ginagawa. Yes. Private school talaga ganyan. Baka pwede, So, palagay ko kayang-kaya ng private yan eh. Ay, ng public yan eh. Opo, wala naman hong ano doon. So pwede naman hong gawa ng sistema ng paaralan talaga 'yan. So talagang during school time, hindi lang yung class hours, hindi nagagamitin ng... Kasi alam mo, Katunying, kaya lang naman gagamitin kung walang ganyang sistema, di ba? So, Yes, kung magkakaroon ng ganyang sistema, then definitely there's no need, no? Pag talaga ibinawal yung cellphone niyan, habang sila ay nasa loob ng eskwelahan. Parang total ban. Total ban. Saka yung bata, alam niya, pag pupunta sa school, ang kanyang trabaho lang ay mag-aral. Makinig kay teacher. May cellphone man, nasa bag lang. Talagang totally hindi bubuksan. Yes. Yes. Yun po talaga yung purpose nun, Katunying, no? Yun talaga ang purpose nun, na makapag-concentrate yung bata sa pag-aaral niya at hindi ma-distract ng cellphone. Opo. Ito, Yusek, paano yung teacher? Yeah. Si Yung teacher ang mas active sa cellphone at nagti-TikTok pa, gumagawa pa ng mga content sa loob ng classroom, minsan kasama pa estudyante. Oo. Alam natin, Ka Jerry, maraming ganyan, no? Opo. Nakikita na natin. Ang dami ho. So, at ang gaganda. Una-una, bawal kasi una-una, oras ng trabaho yan, no? At hindi dapat gamitin ang paaralan o ang classroom bilang content. Hindi po natin pinipigilan ng mga teachers na gamitin yung platform para sa kanilang pansariling advokasya nila. Yes. In fact, nakakatulong din naman pagtuturo. May mga pagkakataon na nakakatulong din po ang platform na ganito sa kanilang pagtuturo o pagpapaliwanag o pagpaparating ng impormasyon. So hindi naman ho natin binabawal. Wag lang ho yung talagang tahasan na ginamit ang classroom, ang oras, ang resources ng gobyerno para ho sa ganitong content. So bawal na po ito, Yusek? Bawal po ito? Wala pa ho tayong explicit na polisiya on this. Opo. Pero ito yung isang bagay na pinag-uusapan na namin na baka nga ho nagagamit ang paaralan bilang content. Alam naman ho natin pagka bilang content, baka ho may monetary implications na ito diba? So that already would now defeat or nakakaroon na ng conflict of interest ang isang teacher. Tinitingnan na po namin yan na binabalanse po namin. But definitely, kung meron hong teacher na makikita na mas nakatutok sa cellphone habang nagtuturo, yun po yung kailangan maparating sa amin at gawan ng kaukulang aksyon or hanapan kung paano natin hanapan ng ano bang probisyon ng batas, ng civil service law, ang nababiolate tungkol dito. Saka po, definitely, Katunying and Ka Jerry, ano na lang siguro, no? Kasi kung pinagbawal mo yung bata na huwag gumamit ng cellphone during your class, hindi ho magiging magandang halimbawa tignan na yung teacher naman na nagsi-cellphone. Tama talaga. po. Tama po yan. Siguro nga, pero maganda nga siguro na maging explicit na yung magkaroon na ng order. Opo, para may guidelines talaga. Ngayon. Opo. Yung pong tama kayo doon, Yusek, ang teacher naman pag nasa school, oras ng trabaho niya yun basta nasa loob siya ng eskwela, oras na. Pero kung nasa bahay na siya o saan man nalabas na eskwelahan, pwede niyang gawin yun. Ang totoo nun, ako po mismo, Yusek, natutuwa ako sa mga teachers na merong content, na may content sila na nagtuturo. Halimbawa, yung proper pronunciation lang ng yung basic grammar lang, yung parts of speech na nakutuwan-tuwa ako doon Yusek, sa mga teacher na gano'n. Pero yung teacher na nagti-TikTok at pakending-kending lang, medyo sa loob ng classroom, pwedeng walang klase, ginagawa baka break time. Break time o kaya minsan break time kasama yung mga estudyante. Pero meron pa, Yusek, may mga napapanood ako na
klase, nagkaklase. Sa klase mismo? Sa klase mismo, may kamerang ganun, nakakamera, naka-on. Tapos nagtuturo kunwari, may tinatanong sa ganyan. Pero content ipinopost to sa TikTok. Yun po, yun ka Jerry, yung kailangan nating tignan, no. Ano ang boundary natin para masabi na itong platform na ito ay nakakatulong para sa edukasyon o talagang ginagamit lang na pansarili. I think that's the boundary that we have to define in the guidelines. Po. Okay, last na lang po. Ewan ko kung kaya niyo sagutin to. Kukuha daw ang DepEd ng 10,000 non-licensed counselors. Yes. Opo, ano po yung sabi ni Secretary Sani Angara? Ano po ba yung kung non-licensed, sino po yung pwede? Baka may mga nakikinig sa atin ngayon na gusto pong meron namang kakayanan, ano ba ang qualification dito? Ganito, Katuning, no? Para mas malinaw yung konteksto natin, ang original talaga kung intention niyan ay makapag-hire tayo ang DepEd ng mga full-fledged or licensed guidance counselors. Okay. Ang challenge lang po natin, napaka-konti ho, no, nung bilang ng mga guidance counselors, licensed guidance counselors sa Pilipinas. At syempre, since lisensyado sila, hindi rin ho natin mahikayat, no, na mag-apply sila. So medyo hirap po ang tayong mag-hire. So ang ginawa ho ng DepEd, pinababa ho natin ng konti yung requirement. So hindi na ho kailangan lisensyado, pero kailangan ho merong training. Yes. Ito ho yung mga either psychology graduate po sila, meron ho silang mga units in psychology, behavioral science, yan. Opo, at saka may training ho, no, kung paano mag-handle, mag-profiling, mag-case handling. So ito po yung mga titignan. So open naman ho yung application, but of course we have to select talaga yung would fit doon sa function o trabaho ng isang guidance counselor na lisensyado. Magkano po sweldo, Yusek? May mag-a-apply ko dito. I-apply ko lang ho yung anak ko. Opo, hindi po ako sigurado doon sa sweldo. Grade, no? Pero hindi naman ho maliit at hindi naman ho ganun kalaki. Saka lalo ngayon ang mga public school teaching and non-teaching personnel, magaganda na ang sweldo sa DepEd, hindi po ba, Yusek? Opo. Ano naman ho, very competitive naman ang sweldo natin ngayon, ang entry level salary ng ating mga teachers. So, maraming salamat po kasi nabuksan niyo yan so that malaman din ng ating mga kababayan na meron tayong ganitong items or number of items na ilalabas. At we invite everyone. At ito kailangan mabilisan na ito, Katuning, Kateri. Yes. Oo nga. Per school ho yan, Yusek, ang gagawin? O cluster of schools per area? School division sa base division, ano? Ganun ho ba? Meron pong yung pong mga full-time or full-fledged licensed guidance counselors. Ito po strategically nilalagay na natin sa division so that ma-oversee na niya yung cluster of schools, no? But for the SCAs, yung mga school counselor associates, talaga nasa school po yan. School mismo. Bagamat with that number, hindi pa ho natin kayang i-cover lahat ng eskwelahan. Kaya nga. So unahin lang ho natin yung mga malalaking school or yung strategically talagang medyo malaki ang prevalence ng cases ng mental health issues natin o kaya yung bullying. So, yan po, i-strategize na lang po muna habang hindi pa kumpleto. Yes, sir. Yusek, salamat ng marami po Yusek. at pakikumusta na lang kay Secretary Sani Angara. Yes, makakarating po, Katuning. Maraming salamat sa inyong dalawa. Magandang umaga, si Undersecretary Malcolm Garma ng Department of Education.